Hinihintay na po ang pinal at opisyal na listahan ng 12 senador na magsisilbi sa susunod na 6 na taon. Sa mga nagdaang eleksyon, nakita nating mainit na pinag-agawan ang pinakahuling slot sa senatorial race na nauwi pa sa pagsasampa ng election protest. May senador pang nagbitiw at meron ding naupo ng halos 2 taon lang. Balikan po natin yan sa pagtutok ni JP Soriano. Batay sa partial unofficial count as of 5:21 PM kanina, pasok sa top 12 si Senador Amy Marcos. May lamang na mahigit 1 milyon sa nasa number 13 na si Ben Tulfo, batay sa bilang ng 97.37% ng mga election returns. Pang-14 naman si Senador Bong Revilla. Bagamat kasi simula pa lang ng COMELEC ng official canvassing nito, naglabas na ng pahayag si Senador Bong Revilla. Aniya, sa kabila ng hindi inaasahan, ay nagpapasalamat pa rin siya sa mga taong sumuporta sa kanya. Wala pang ininalabas na pahayag si Tulfo. Sa mga nagdaang eleksyon, nakita nating mainit na pinag-aagawan ang huling slot sa senatorial race. Noong 2007, na-proclaim na panalo sa 12th slot ang senatorial candidate na si Mig Zubiri. Sa lamang na wala pang 20,000 boto sa sumunod na si Coco Pimentel. Naghain noon ng electoral protest si Pimentel sa aligasyon na dayaan at humingi ng recount. Inabot ng 4 na taon ang protesta hanggang noong August 2011, nagbitiw sa pwesto si Zubiri pero itinatangging may kinalaman sa dayaan. After the statements nga ni Mr. Bedol and Mr. Ampatuan, kasi sila po ay mga key personalities dito sa ARM, lalo-lalo na sa Maguindanao. So paglabas po nila ng kanilang mga paratang na ganun nga nangyari, kumuha pa sila sa ibang senador, pailagay sa akin, nakakahiya na itong 3 senador pa ay kasama ko dito sa Senado, ay kailangan magpakita po tayo ng delikadesa. Makalipas ang ilang araw, inanunsyo ng Senate Electoral Tribunal na si Pimentel ang duly elected senator noong 2007 eleksyon. Matagal naman ako kumbinsido na sa fraud. It took him long to be convinced, pero at least dumating tayo dun sa punto na na-convince din siya na may fraud. Naupo sa pwesto si Pimentel para tapusin ang nalalabing kulang sa 2 taong termino. Noong 2001 naman, 13 posisyon ang pinagbotohan sa Senado. Ang panlabing-3 maglilingkod lang ng 3 taon dahil pupunuan niya ang nalalabing termino ni Senador Teofisto Ginggona na itinalagang vice-presidente ni Pangulong Gloria Arroyo. Nakuha ito ni Gringo Honasan pero nanindigang siya dapat ang panlabing-2 na hawak noon ni Ralph Recto. Pinitisyon niya ito sa Korte Suprema na binasura rin ng hukuman. Naghain din si 14th placer Juan Ponce Enrile ng election protest. Nakalaunan ay binawi rin niya. Ang panalo ni Rodolfo Biazon na nasa ika-12 pwesto noong 2004, magkahiwalay na ipinitisyon ng 13th placer na si Robert Barbers at 15th placer na si John Osmeña. Ang boto ni Biazon at Barbers mayroon lang noong mahigit 6,000 pagitan. Dinismiss ng Korte Suprema ang petisyon ni Barbers habang binawi naman ni Osmeña ang inihain niya sa Senate Electoral Tribunal. Pinalagan din noon ni Francis Tolentino ang nakuhang 12th spot ni Leila de Lima sa 2016 elections. Sa lamang na mahigit 1 milyong boto, dumulog si Tolentino sa Korte Suprema na pigilin ang pagproklama sa ilang mga nanalo. Ayon sa kanyang abogado, di pa dapat iproklama ang nasa ika-10 hanggang ika-12 pwesto dahil sa aniyay data manipulation. Sinagot yan ng kampo ni de Lima at sinabing dapat nang tanggapin ni Tolentino ang kanyang pagkatalo. Lumipas ang 3 taon at inabutan na ng eleksyon 2019. Binawi na lang ni Tolentino ang kanyang protesta bilang paghahanda sa kanyang muling pagtakbo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.